Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa oras na ito, ang kapatid na babae niyang ay tumakbo sa loob ng silid, kung sumimangot ang ulan, pagkatapos, ang daliri ng Jade ay marahang tinakpan ang kanyang ilong, hindi mapigilan ang boses, nahulog ka sa sespit. Napakabaho, sa sandaling nakita niya si Royo, umiiyak si Ate Yang. Iniyakan niya ang kanyang ama at ina. Pinalo niya ang lupa at napasigaw sa sakit, Ate Royo, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Mas mapait ako kaysa sa bitter gourd sa taniman ng gulay. Kung ang ulan na iinip tumitig sa kanya, huwag pumunta sa harap ko ang set na ito, sa dulo ay kung paano. Ang galing ni Sister Yang sa pag-arte. Matapos marinig ito, tumigil siya sa pag-iyak at sinabing, Ate Royo, nabuli ako. Nagluluto ako ng tanghalian para sa iyo. Katatapos ko lang. Nakilala ko si Aaron. Kilala mo ba ang Aaron? Ito ang mabangis na lalaki ng elder, Marshall Sister Chin Shuang. Hindi. Ang alipin. Tuldok. Kung ang ulan ay namumuo ng kilay upang magtanong ng paraan. Sinabi ng nakatatandang kapatid na babae na siyang na siya ay muling iiyak, na may sipon at luha. Aaron, umaasa sa suporta ng nakatatandang Marshall Sister na si Chin Shuang, kailangan niyang kunin ang pagkaing inihanda ng aliping babae. Sinabi ng alipin, na ito ay inihanda para sa nakatatandang Marshall Sister na si Royo, ngunit hindi niya ito pinansin at kinuha niya ang isang balde ng swill at hiniling sa aliping babae na ipadala ito sa iyo upang kumain. Paano mo mabubuli si Kuya Marshall Sister Royo sa makatuwid? Ang aking lingkod ay nagreklamo tungkol sa iyong kawalang katarungan nang siya ay naagrabyado sa ilang mga salita, siya ay nagalit at pinalo ako. Nakakarinig ng malungkot, makinig sa eksena ng mga luha. Sa pamamagitan ng kasanayang ito sa pag-arte, siya ay maaaring umiyak para sa anak na lalaki ng isang nayon. Kung ang ulan ay ginawa din sa kanya ng ilang mga sakit ng ulo, ang espiritu ay medyo mahina, yang elder sister na ito splashy away ang ligaw na kung fu, kahit na siya ay hindi rin makatiis. Well, huwag kang umiyak, kaya hinahanap mo ako para bigyan ka ng hustisya, tama ba? Nang marinig ito, tumigil si Ate Yang sa pag-iyak, lumapit sa espiritu, tapat na paraan, ako ay mapagpakumbaba, wala akong pakialam kung ako ay patas o hindi, ngunit talagang galit ako na si Aaron, Royo, Elder Marshall Ate, hindi kayo pareho. Kung ang ulan ay naiinip na tumayo, okay, ikaw ang set na ito, mas kaunti sa harap ko, hindi kita maintindihan. Yang GS personalidad, kung ang ulan ay natural na malinaw, siya ay hindi ganoong uri ng tanga, hayaan ang iba na mag-abet, sa laban, siya ay snow matalino, ang pamamahala ng Sefeng ay medyo mahusay. Kung hindi niya hahayaang makatiyak si Lin Mengxi na ang lahat ng mga gawain ng Sefeng ay ibibigay sa kanya. Halos hindi na niya kailangang isipin ito. Masasabi niya ang totoong proseso ng mga bagay mula sa kanyang mga salita. Sobra na siguro ang ginawa niya, pero hindi siya magaling mag-aral, tinuruan siya ng leksyon. Pagbalik niya, gumagawa siya ng sarili niyang tama at mali at gustong palabasan ang kanyang masamang espiritu.
Originally, kung hindi ka magaling sa pag-aaral, wala kang masasabi. Pero sabi nga, ang pambubugbog ng aso ay depende sa may-ari. Kahit na mali si Ate Yang, si Aaron, isang maliit na alipin, ay walang karapatang turuan ang kanyang sariling mga tao. Yang nakatatandang kapatid na babae ay kung ulan ng isang makita sa pamamagitan ng mababang ulo maglakas loob na hindi magsalita. Nasaan siya? Kung malamig ang ulan, mabilis na tumangala si Yang Jia, nandoon sa kusina. Malamig na umungol si Raoyo at nagsimulang maglakad patungo sa kusina. Si Ate Yang, heheyayel, mabilis na bumangon at sinundan si Raoyo sa likod. Kakabalik lang ni Aaron at Xiao Tao sa inner room. Sa oras na ito, dinala na ni Raoyo ang ilang mga disipulo at si Yang Jia sa pintuan. Tingnan si Aaron, kahit na siyang na nakatatandang kapatid na babae ay nakatayo sa likuran, ngunit hindi pa rin masasabi sa mukha ng pagmamalaki. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen at inaalo si Xiao Tao, na namumutla na sa tabi niya. Tumayo siya at lumabas ng pinto. Sumaludo siya at magalang na sinabi, nakita ni Han Sanchen ang nakatatandang martial sister na si Raoyo. Kung ang ulan ay malamig na sumulyap sa Aaron at malamig na sinabi, huwag kang magalang. Bakit ako pumunta dito? Dapat malinaw sa iyong puso. Ngumiti si Han Sanchen at tumango. Magsasalita na sana siya. Sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na may di nakikitang puwersa sa kanyang tuhod, na pilit na pinipiga ang sarili upang mapaluhod. Mabilis na kinagat ni Han San ang kanyang mga ngipin upang labanan, ngunit kailangan pa rin niyang yumoko sa kanyang tuhod. Kung ang ulan malamig na boses ng isang ngiti, hindi makita, Shin Frost ay nagtuturo sa iyo ng mabuti. Tapos na sabihin, she fiercely increases strength. Agad na naramdaman ni Han Sanchen na ang kanyang mga tuhod ay ganap na nawalan ng kontrol, at ang kanyang buong katawan ay nakasandal. Mabilis niyang sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan, at kasabay nito, mas sumandal siya sa posture ng paglalaglag ng kanyang katawan, upang ang kanyang katawan ay diretsyong bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay suportahan niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay sa pagtulak, pataas na hugis. Medyo may gulugad. Kung ang ulan malamig na boses ng isang ngiti, gusto kong makita, kung gaano katagal maaari mong hawakan. Nanlamig at pawisan ang noo ni Aaron, at ang kanyang tuhod ay nasa ilalim ng presyon ng bundok. Sa oras na ito, bahagyang nanginginig ang kamay niyang umaalalay. Alam ni Aaron na hindi na niya ito kayang hawakan pa. Biglang, sa oras na ito, si Raoyo, na medyo mayabang, ay biglang naramdaman na ang kanyang tuhod ay biglang itinulak ng gravity, at ang buong tao ay malapit ng mahulog at lumuhad. Kahit na siya ay sumusuporta sa lakas sa oras, ang buong tao ay nagulat din. Hindi ako makapaniwala na nakatingin siya kay Aaron. Anong nangyayari? Pumatol ang lalaking ito. Bukod dito, ang paraan tulad ng dalawang gisantes ay halos pareho. At ang pinakamahalaga ay halos mapaluhod siya sa counterattack ni Aaron. Bagamat balak lamang ni Raoyo na parusahan ang Aaron, ang kanyang kakayahan sa pagpindot sa tuhod ay ang kanyang sariling natatanging karanasan. Walang dalawang pamilya sa buong Sefeng. Paano ito magagawa ng Aaron mag-isa? Maliban kung sila ay mas mataas kaysa sa kanilang sariling mga nagawa, kahit na si Chen Shuang ng parehong henerasyon ay hindi kailanman maaaring kopyahin ang kanilang sariling mga galaw. Kahit na si Raoyo ay nabigla at naguguluhan, hindi niya masupol ang isang alipin kahit bilang isang formal na disipulo, na magiging katawa-tawa. Sa kanyang kamay, biglang naramdaman ni Aaron na maraming bundok ang dumidiin sa kanya. Pabayaan ang paggigiit ng paglaban, kahit na gusto niyang huminga ng normal, ito ay nagiging lubhang mahirap. Si Aaron ay mahigpit na pinitik ang kanyang mga ngipin at sinusubukan niyang suportahan siya gamit ang dalawang kamay. Samantala, lumulutang sa kanyang katawan ang liwanag na gintong liwanag. Biglang yumoko ang tuhod ni Raoyo. Kahit na ginamit na niya ang kanyang lakas para lumaban at naghahanda, hindi niya inaasahan na biglang lalakas ang tuhod niya. Kung yumoko si Yu sa kalahati ng kanyang tuhod at galit na mabawi ito, siya ay hihimatayin pa rin pagkatapos ng lahat, at hindi makayanan ng Aaron ang malaking pressure sa kanya. Sa isang putok, bagamat siya ay tila wala pang 20 o 30 sentimetro sa ibabaw ng lupa, siya ay tulad ng pagbagsak mula sa taas na 10,000 metro, nanginginig ang lupa. Nagulat si Raoyo. Halos lumuhad sa kanya ang isang munting alipin nang sinubukan niyang harapin ito. Ito ay hindi kapanipaniwala.
Sa kabutihang palad, sa wakas ay hinayaan niyang mahiga si Aaron sa kanyang harapan, bagamat ang tanging depekto ay hindi siya lumuhad sa harapan niya gaya ng inaasahan niya. Ngunit sa oras na ito, kung kayanan ng ulan ang Aaron, ayaw na niyang magkaroon ng iba pang pagbabago sa duo Sheng. Natural na hindi alam ni Yang Jia kung gaano kalakas ang invisible na laban ng dalawang lalaki kanina lang. Sa kanyang mga mata, kung kumilos ang nakatatandang martial sister na si Yu, ang Aaron ay direktang masusupol. Sa oras na ito, tinitingnan niya si Aaron na nakahandusay sa lupa ng may pagmamalaki na mukha, na para bang siya ang nagpatamba ng Aaron ngayon lang. Nang makita ang Aaron na ganito, mabilis na lumuhad si Xiao Tao at nagmakaawa kay Raoyo, Elder Martial Sister Raoyo, pakiusap hayaan mo na si Mr. Han. Hindi niya negosyo ang negosyo ngayon, pero natural na natarante si Yang Jia nang marinig niya na si Xiao gustong magsalita ni Tao. Talagang hindi niya kayang hayaan si Xiao Tao na magsabi ng totoo. Xiao Tao, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Maaari mong malaman ang posisyon mo. Yang nakatatandang kapatid na babae malamig na boses paraan. Napatingin si Xiao Tao kay Yang na nakatatandang kapatid na may takot. Alam niya na kung sasabihin niya ang totoo, hindi gagaling siyang elder sister ngayong gabi. Lulutugan niya ang sarili niyang itim at asol, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin. Ang Aaron ay pinarusahan ni Raoyo elder martial sister dahil sa pagtulong sa kanya. Kung hindi niya marinig ang tungkol dito para sa kanyang makasariling pagnanasa, hindi niya ito magagawa. Elder martial sister Raoyo, bagamat mapagpakumbaba si Xiao Tao, totoo ang sinasabi niya. Well, hindi mo na kailangang sabihin. Iniinom ito ni Raoyo ng may malamig at mayabang na boses, at sabay tingin sa Aaron sa lupa. He hums, hindi ako interesadong malaman kung ano ang nangyayari sa pagitan ninyong mga alipin. Ngunit Aaron, ang pagbugbog ng aso ay nakasalalay sa amo. Si Chin, yang ay alipin ko. Hindi mo man lang tinatanong, sinisimulan mong bugbugin ang aking alipin. Ito oras, ito ay isang aral para sa iyo. Naiintindihan mo ba? Tingnan ang Aaron huwag magsalita, kung ulan malamig na boses paraan. Han 3,000 pumutok bibig ng isang ngiti, huwag sumagot sa lahat. Aaron, may itatanong ako sa'yo. Kung hindi maganda ang pakiramdam ng ulan. Hindi pa rin sumasagot si Aaron. Nag-aalala si Xiao Tao. Lumuhad siya at umakyat sa Aaron. Marahan niyang hinawakan ang kanyang braso at sinabi sa isang apurahang boses, Mr. Han, dapat mong sabihin ito. Malinaw, kung dapat tumigil ang ulan sa oras na iyon, hanggat malambot ang Aaron sa oras na ito, dapat itong matapos. Kung ang puso ng ulan, din talagang sa tingin kaya, sa Han 3,000 maliit na parusa, din isave ang kanilang mga mukha, siya rin ay hindi nais na maging sanhi ng karagdagang gulo. Ngunit hindi bumitaw ang Aaron, na ikinalulungkot ni Xiao Tao. Kung umuulan, ang buong tao ay lalong nadidismaya. Aaron, patay ka na ba? Kung malamig ang ulan, sumisigaw siya. Sa oras na ito, si Ate Yang ay nagmamadaling sumulong, kung si Kuya Marshall sister na si Raoyo, hindi niya ito tinatanggap. Sa palagay ko ay hindi pa siya sapat na nabugbog. Do you have your share here? Ano ka? Kung ang ulan ay galit ng Aaron, siya ngayon ay medyo nadidismaya sa Aaron. Wala rin siyang magandang tono kay Ate Yang, ang punong salarin ng chismis na ito. Umikot si Sister Yang at hindi nang ahas magsalita. Aaron, kausapin mo ako. Kung ang ulan malamig na inumin, sa parehong oras dagdagan ang lakas, direkta ay Aaron lift ng ilang metro. Pagkatapos ng ilang round ng rolling, nakahiga si Aaron sa kanyang likod. Ang kanyang panloob na pinsala, na hindi gumaling, ay pinalala ni Raoyo, at isang mahinang mantsa ng dugo ang dumaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, si Aaron ay nakapikit pa rin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ikaw, kung ang ulan ay masyadong apurahin na hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ano ang ibig sabihin ng Aaron. Tumakbo si Xiao Tao sa Aaron at nag-squats. Gusto niya itong tulungan, ngunit natatakot siyang masaktan ito. Ang buong tao ay sabik na tumulo ang kanyang mga luha, Mr. Han, mag-usap ka lang. Okay, magsumamo ka na lang kay Xiao Tao. Sabi, direktang yumoko si Xiao Tao kay Aaron. Aaron na walang magawang ngiti, malumanay na napatigil si Xiao Tao, wala, hindi mo kailangang mag-alala. Pero,
Narinig ang mga salita ni Aaron, ang puso ni Xiao Tao sa wakas ay huminahon, ngunit si Han ang mga salita ni Aaron ay tinatanggihan ang kanyang sarili, na dahilan kung bakit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala pakinggan si Aaron na nagsasalita, kung ang ulan ay malamig, huwag lumingon, naghihintay sa Aaron na dumating upang humingi ng tawad at aminin ang iyong pagkakamali ang tulong ni Xiao Tao at lumakad sa lahat ng paraan ngunit sa pagtataka ni Raoyo, si Han Sanchen ay pumunta sa silid ni Xiao Tao pagkatapos niyang bumangon ay wala siyang balak na humingi ng tawad sa kanya. Gusto ba niyang mawalan ng mukha? Aaron, huminto ka para sa akin, sa tingin mo ay hindi ako umiiral, huwag mong kalimutan, ikaw ay isang maliit na alipin, kung gusto ka ng ulan, gagawin ko mabuhay ka, at kung gusto ka nitong mamatay, mamamatay ako. Kung sinabi ng ulan, biglang kinuha ng kanang kamay ang lakas. Ang nakatatandang kapatid na babae na tinatawag na isang nasa sabik, pagkakaiba ay pumalakpak ng mga kamay upang palakpakan ang Let It Rain Kill Aaron. Pagharap sa kanang kamay ni Raoyo, si Xiao Tao ay humawak ng Aaron sa takot. Alam niya na kung hindi titigil ang Aaron, tiyak na ilulunsad ang pag-atake ng nakatatandang martial sister na si Raoyo. Pagkatapos Aaron ay patay na. Tumayo si Han Sanchen at tumingin kay Raoyo. Huminto siya. Pagkatapos, muli niyang sinulyapan ang kanang kamay niya, nakangiting tumalikod siya at naglakad patungo sa inner room. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.